Hi mga ka-gainers! Welcome back sa ating channel. Sa video na ito, ituturo ko po kung paano ang pag-setup ng current limiter. Kung interesado ka sa solar power at gusto mong matuto sa solar inverter, siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo. Ano nga ba ang current limiter o split-core current transformer? Ang current limiter o split-core current transformer, in short ECT, ay isang sensor na ginagamit ng SRNE inverters at ibang hybrid inverters para sukatin at kontrolin ang daloy ng kuryente papunta o palabas ng bahay. Nakalagay ito sa main AC line ng bahay mo, karaniwang sa line wire ng utility grid. Sinusukat niya kung gaano kalaki ang kuryenteng pumapasok o lumalabas. Ipinapadala nito ang data sa inverter para kontrolin kung gaano karaming solar power ang ipapasok o ibabawas. Dalawang pangunahing gamit nito. Una, import power limiting. Ito ang pangunahing gamit sa SRNE inverters kapag nakakabit ang CT sensor. Alam ng inverter kung gaano kalaki ang power na kinukuha ng bahay mo mula sa grid. Kapag may sapat na solar power, i-offset ng inverter ang kuryente mula sa grid, ibig sabihin, bawas bayad sa kuryente. Kung walang CT sensor, hindi malalaman ng inverter kung kailan tataas o bababa ang load. Example, kung kumukonsumo ang bahay mo ng 1,000 watts, may solar ka na 800 watts at ang inverter gets 800 watts from solar, at 200 watts lang ang kukunin sa grid. Ito ay posible dahil sa CT sensor o current limiter. Pangalawa, no export to grid, anti-backfeed function. Sa ibang setup, ginagamit din ito para pigilan ang pagbalik ng kuryente sa linya ng Meralco o utility. Kung ayaw mong mag-export ng solar power sa grid, lalo na kung walang net metering permit, ang CT sensor ang nagsisiguro na zero export. Ibig sabihin, lahat ng solar power ay pangloob lang sa bahay, walang labis na kuryenteng bumabalik sa poste. Ano ang split core? Split core ang tawag dahil nabubuksan ito at pwede mong i-clamp sa existing wire nang hindi pinuputol. Dalawa lang ang wire nito, CT positive at CT negative, nakakabit sa CT port ng inverter. Usually labeled as CT sensor or current transformer. Paano ito ikabit? Una, hanapin ang line wire mula sa grid, huwag sa neutral. Pangalawa, i-clamp ang CT sensor doon. Pangatlo, siguraduhin na tama ang arrow direction, dapat nakaturo papunta sa load, hindi sa grid. Pang-apat, ikabit ang CT cable sa inverter port na may label na CT or limiter. Tingnan ito. Ito ang current limiter cable. Sa SRNE hybrid inverter, ang black wire ay sa number 8 port, at ang white cable sa number 9 port. Tingnan ang diagram na ito, mapapansin mo ang split-core current transformer sensor dito na nakakabit sa live wire mula sa grid papasok sa bahay. Kailangan ito para mamomonitor lahat ng inverter ang power consumption ng bahay. Kapag tama ang kabit, makikita mo sa inverter screen ang real-time power flow. Kung ilan ang galing sa solar, galing sa grid, at galing sa battery, kung may battery setup ka. Tinatawag itong current limiter dahil sinusukat nito ang current mula sa grid papunta sa bahay at dahil nakakonekta ito sa inverter, malalaman ng inverter kung ilan ang power consumption ng bahay. Kung sobra-sobra ang maaaring ibigay ng solar panel, maaaring lilimitahan ng inverter ang pagpapalabas o pagpapa-export ng sobrang power mula sa inverter. Kung kulang naman ang maaaring ibigay ng inverter, lilimitahan din ng inverter ang pagpasok o pag-import ng electricity mula sa grid. Applicable ito kapag wala pang net metering. Pero kung mayroon na, pwedeng namang i-disable na lang ito. Kaya ayon mga ka-gainers, sanay na intindihan mo ito. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe, para sa iba pang tech and power tips mula sa akin. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa susunod. Stay powered, mga ka-gainer.